Grabe, ang malas naman nito. Sa class reunion, hindi lang ako. Nagtagumpay sa pag-amin kay Senior Jiang. Pero nakipag one night stand pa ako sa isang lalaking hindi ko kilala. Sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nagnanakaw ka ba sa gitnang araw? Tulong, may nang abuso. Wala na bang batas? Anong kinakaing lalaking to? Ang gwapo niya. Medyo. May edad na siya. Ako si Ho King Xiao. Nagkita ulit tayo. Ha? Sino ka ba? Hu King Ho. Kilala ko pala ang ganitong kagwapong tito. Baka gusto mong tingnan ulit ng Maggie? Baka nagkamali ka lang tao? Ang taong may birthmark na hugis puso sa puwet. Hindi ako magkakamali. Medyo bata ka pa. Pero ayos lang. Hindi ako nagreklamo. Anong hindi mo inareklamo? Estudyante pa ako. Walang problema. Pwede tayong magkakasal muna. Isa ako sa mga honorary director ng inyong universidad. Pagkatapos, gusto mo mang magtapos o magkatuloy sa pag-aaral. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat. Kaya ko ring makuha ang mga yan sa sarili kong pagsisikap. Bakit ako magpapakasal sa'yo? Basta pumayag ka magkakasal sa akin. Sabihin mo lang ang gusto mo. Kahit ano. Ganito na lang. 100 million. Kung kulang piso, hindi ako magpapakasal. Kung kulang piso, hindi ako magpapakasal. AMEA, matandang hukluban, hindi ka matatakot. Sige, walang problema. Dadagdagan ko pa ng 1 zero. At ang supplementary card ko. Kunin mo lahat. Hindi naman ako nagbibiro. Bakit mo seryoso? Sa totoo lang. May gusto na akong iba. Ayos lang. Pwede tayo magkasama muna ng ilang panahon. Kung hindi ko mababago ang isip mo, ako na ang kusang atras. Naku, hindi ba't ito ang bossisi? Naging bida ako sa nobela. Hindi masyadong biglaan to. Sa tingin ko, kailangan ko pa ring pag-isipan ang nangyari sa atin nung gabing yon. Pwede bang kalimutan na lang natin? Sige, alis na ako. Paalam. Ikaw na walang kwentang babae. Naglakas loob kang hindi umuwi magdamag. Bilisan mo, sabihin mo, saan ka naglalandi kagabi? Wala siyang ganoong pera. Siguradong may kasama siyang lalaki. At naglalandi sila, katulad ng kanyang walang kwentang ina. Magaling mang-akit ng lalaki. Subukan mong ulitin ang sinabi mo. Hindi ka ba naniniwala na sisirain ko ang bibig mo? Bitawan mo, bitawan mo. Bitawan mo. Ang laki-laki mo na, bakit ka nananakit? Kayo, Umalis kayo. Xiao Bao. Nag-alala lang naman si ate sa'yo. Medyo masakit lang ang mga salita. Huwag mo nang dibdibin, ha? Ay naku, paano na to? Nitong mga nakaraang araw, bumalik na naman ang mga nagpapautang. Alam mo naman, sa pagpapagamot sa mama mo nitong mga nakaraang taon, naubos na ang lahat ng ipon namin. Ngayon, oras na para magambag ka. Si Boss Wang, nakasosyo ng pabrika namin. Nakita mo na siya, di ba? Sabi ni Boss Wang, kung magiging kabit ka niya, bibigyan niya tayo ng 2 milyong yuan. Isipin mo, sa 2 milyong yuan na yan, hindi ba't may pambayad na sa operasyon at gamot ng mama mo? Di ba? Talaga? May ganong kabutihang palad? Napakagandang pagkakataon. Papa, alam mo ba to? Bakit hindi niyo siya pinigilan? Ikaw na walang hiya ka, huwag kang magpakipot. Nung sumama sa akin ang papa mo, kasama ka, wala siyang pera, walang-wala, ang dami mo pang utang sa labas. Kung hindi dahil sa akin, sa pagpapalaki ko sa'yo, mabubuhay ka ba hanggang ngayon? Ngayon, sasabihin ko na ang lahat, para magkaliwanagan tayo. Alin sa dalawa, bayaran mo lahat ng ginastos ko sa'yo, sa loob ng maraming taon. O kaya, magpakatino ka at maging kabit ni Boss Wang. Ang dami ninyong sinasabi, pero lang naman ang gusto ninyo, di ba? Ano pa ang paligiligoy? Sabihin niyo, magkano ang gusto ninyo? 5 milyong piso. Kung hindi mo mabayaran, maghintay ka lang ng tahimik. Darating si Boss Wang para sunduin ka. Kapag nagtangka kang tumakas, babaliin ko ang mga binti mo. ang laki naman yan.
5 milyong piso lang naman, di ba? Tatawag lang ako, at agad-agad itong papasok sa account. Nagsisinungaling ka. Maghintay lang kayo. Maghintay? Sumagot nga ang babae. Balido pa ba ang mga pangako mo sa akin? Noon, Naman, kailangan ko yatang pera. magkano ang kailangan mo? 5 milyon yan, ha? Ang lakas naman ng loob mo. Nagpapalaki ka lang ba? Malalaman mo rin mamaya. Ikaw, huwag kang magyabang. Kung talagang makakakuha ka ng 5 milyon, luluhod ako at dilaan ang sapatos mo. Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Nga, Kapag nag-backout ka, magkakaalmoranas ka. ikaw. Talagang 5 milyon? Ibigay mo sa akin. Sa ilang araw lang, ang dami mo ng pera. Sigurado akong malalaking. Nag-alaga sa'yo, no? Walang hiya kang babae ka. Saan mo nakuha ang dami mong pera? Magkano pa ang meron ka? Ibigay mo lahat sa akin. Ang takaw mo naman sa pera. Ito lang yan. Kung ayaw mo, wag mo. Bilisan mo, ibigay mo sa akin. Ibigay mo lahat sa akin. Naririnig mo ba? Ibigay mo lahat sa akin. Ikaw na walang utang na loob. Ang tagal ka naming inalagaan sa bahay. Ganyan lang ang ibibigay mo. Maliit pa yan, alam mo ba? Sino ba yung nagsabi kanina na kapag nakakuha akong pera, luluhod siya didilaan ang sapatos ko, ha? Ikaw, dilaan mo na. Kung ang taong ito, hindi tutupad sa pangako, edi kukunin ko na lang ang perang ito at alis. Teka. Dahil sa perang ito, tisin muna natin ito. Sa hinaharap, marami pa tayong pagkakataon para singilin siya. Bilisan mo. Lumuhod ka. Meng Xiaobao, alaga bang kinapahawak mo ako? Grabe ka naman. Bilisan mo, dilaan mo na. Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi? Dilaan mo na. Tingnan mo siya. Bilisan mo, dilaan mo na. Xiaobao, mahiyain ang ate mo. Huwag mo na siyang pahirapan. Kung talagang hindi kaya. Ako na lang, Ana. Huwag na. Tumayo ka. Naibalik na ang pera. Simula ngayon, tapos na ang lahat sa pagitan namin ni Meng Xiaobao. Ang sakit ng nanay ko, ako na mismo ang gagawan paraan para ipagamot. Nababayaran ko na ang utang tatay ko. Ito. Hindi na tayo makikita kailanman. Paalam na. Xiaobao. Xiaobao, ihahatid na kita. Nandoon ang asawa't anak mo, di ba? Ano bang meron tayo? Kailangan ko munang makahanap ng matutuluyan. Tapos, ipapagamot ko si mama. Nainggit ako. Kailan kaya ako makakasakay? Sa ganong karangyang kotse? Teka lang, parang pamilyar. Yung madam, sumakay na po kayo. Nani? Yung madam ako. Imposible, imposible. Sakay. Nang ngumiti siya, bakit ako sumakay? Tito, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Uwi tayo. Uwi? Anong uwi? Siyempre, dapat magkasama ang mag-asawa. Uwi tayo sa bahay natin. Pero kakatapos lang operasyon ni mama. Kailangan ko siyang alagaan sa ospital. Matagumpay ang operasyon ng iyong ina. Kailangan lang niya ng karagdagang pahinga para gumaling. Naayos ko na ang pribadong eroplano para ihatid siya sa isang sanatorium sa Switzerland. Kapag tuluyan na siyang gumaling, sasamahan kitang sunduin siya. Naku, nakakahiya naman. Sigurado mahal yan, di ba? Huwag kang mag-alala sa pera. Ako ang bahala. Uwi na tayo. Dito. Young Master. Young Madam. Bakit ka nakatunganga? Sumunod ka sa akin. Parang swerte ako, habang tinitingnan ko si Tito, lalo siyang gumagwapo. Tara na.
Ito ang kwarto ko. Dito naman ang library ko. Ito ang guest room. Dito na lang ako matutulog. Pwede ba, Tito? Simula ngayon, ikaw na ang may-ari ng bahay na ito. Kung saan mo gusto, doon ka. Shen Qingwan. Kumalma ka. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon. Shen Qingwan. King Zhao! Anong nangyari sa'yo? King Zhao! Magpapakasal ka na ba talaga? Shen Qingwan. Alam mo ang sitwasyon ko. Hindi papayag ang pamilyang Huo sa ating dalawa. Ayoko. Ayokong magpakasal ka. Shen Qingwan, kumalma ka. Hindi ko kaya. Hindi ako makakalma. King Zhao. Sa tuwing naisip ko na may ibang babae kang makakasama sa buhay, nadudurog ang puso ko. Patawad, Shen Qingwan. Kasal na ako. Siya ang asawa ko. Ang halikan at hawakan ay makatwiran, legal at tama. Heto, masamang aso. Meng Xiaobao. Inapatay mo ang asawa mo. Sino ba kasing nagsabi na samantalahin mo ako? Self-defense lang yan. Ngayon ang gabi ng aming kasal. Kung hindi ka pupunta sa akin, ako ang pupunta sa'yo. Ang sinungaling mo. Sabi mo, hahayaan mo akong masanay ng dahan-dahan. Hindi ko akalain na ganito kabilis. Ilalabas mo na ang tunay mong ugali bilang lobo. Humihingi ako ng paumanhin sa aking ginawa kanina. Inapangako ko, hanggat wala kang sariling kagustuhan, hinding-hindi ako gagawa ng anumang labag sa hangganan. Alis na ako. Ay, nga pala. Ang ganda ng night gown na yan. Neku. Halos lumabas ang puso ko kanina. Anong gagawin ko? Baka naman nahuhulog na ako sa kanya? Magandang umaga, young madam. Hello, hello. Huwag kang mag-alala. Grabe, hindi ba't sa mga idol drama lang to? Nangyayari? Bakit ako pa ang nakaranas? Ang sarap pala maging yung madam. Ang ganda ng pakiramdam. Nasaan si Tito? Mali. Si MR Hu. Nasaan si MR Hu? Young madam, nagbibihis pa po si young master. Kumain na raw po kayo. Huwag niyo na po siyang hintayin. Nagbibihis pa rin? Talaga nga namang habang tumatanda ang lalaki, mas nagiging marte. Young madam, dito po tayo. Dito po. Young madam, dumating po ang mama at papa ni young master para bisitahin kayo. Paparating na po sila.
Teka lang, ang anak niyo ang nagmamakaawa na pakasalan ako. Bakit parang ako pa ang nang-akit sa kanya? Naku naman, isa akong mabuting mamamayan. Ako ang papa ni King Show. Miss, may itatanong lang ako. May edad ka na ba? Huwag kang mag-alala, papa. Siya si Meng Xiaobao. 21 na siya ngayong kaon. Sakto lang ang edad. Iha, malaking bagay ang pagpapakasal. Alam ba ito ng pamilya mo? Ano ang iniisip nila? Hoy, paano ko sasagutin yan? Magbigay ka naman ng sagot, matanda. Huwag na po kayong mag-alala. Ako na ang bahala rito. Ikaw lang ba ang may bibi? Papa, matatakot si Xiaobao sa ginagawa mo. Isa pa, mag-asawa na kami ngayon. Ang problema niya ay problema ko rin. Pareho lang kung siya o ako ang magsasalita. Hindi ko akalaing kakampi siya sa akin. Kayo, pamilya kayo. Hindi kaya nagpapanggap lang kayo? Ana, ang pamilyang Ho ay hindi. Basta-bastang pamilya. Kahit na ang papa mo, hindi sumang-ayon sa iyo at kay Shen Qingwan. Hindi ka dapat maging padalos-dalos. Hindi laro ang kasal. Mabuti na lang at hindi pa kayo kasal sa batas. May oras pa para ayusin ang lahat. Huli na ang lahat. Bakit? Ang asawa ko ay buntis. Ano? Ay, asawa ko. Dagdagan pa natin ng unan sa likod mo. Madali kang mangalay sa likod. Tama, tama. Buntis. Sumasakit ang likod at balakang. At nangangalay ang binti. Sino ba ang hindi marunong umarte? Teka, script to ni Tito. Kung may mangyari, hindi ako ang may pananagutan. Ay naku. Ang pagbubuntis ay isang napakagandang balita. Bata pa si Xiaobao. Wala pa siyang masyadong kanasan. Hindi pwedeng mapagod siya. King Sao, ikaw naman talaga. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Hayaan mong tingnan ko. Paano kung ganito? Dalhin natin si Xiaobao sa malaking bahay. Ang mga lumang katulong doon ay napakasanay mag-alaga ng buntis. Sake. Sa tingin ko, maganda yan. Halika, bilisan na natin. Ngayon na, Xiaobao. Hindi na, papa. Masyadong maingay at maraming tao sa lumang bahay. Siyempre, ang asawa ko ay dapat kasama ko. Ako na ang bahala sa lahat. Kaya huwag na kayong mag-alala, papa, mama. Hayaan mo na siya na ang bahala. Tara na. Paalam, papa, mama. Nagpanggap na buntis para lokohin sila. Diyos ko po. Ito ay ideya ni Hu Qingsu, ang matandang tito na yon. Hindi ko kasalanan. Wala akong kinalaman diyan. Ayan na, nagpanggap pa akong buntis. Bakit hindi mo na lang sabihin na ako ang anak mo sa labas na nawawala? Sige. Tingnan natin kung paano ka maglalabas ng bata. Para sa matatanda mamaya. Ikaw talaga. Nagpadala ako sa iyo ng 2 milyong bayad sa pagod. Tingnan mo naman. Ang formal mo naman. Mag-asawa tayo, huwag na nating pag-usapan ang pera. Hoy, boss. Ang dami ng followers ng food blogger mo. Lampas 10 milyon na. Kailan ka magla-livestream at magpapakita ng mukha? Imposibleng magpakita ng mukha. Ang focus ko ay sa talento ko. Sige, ibaba ko na. Senyor Jiang. 79 na hindi pa nababasang mensahe. Anong nginingiti-ngiti mo dyan, baka ka? Sino siya? Akin na. Ang goddess ko. Tingnan mo nga, milyon na ang followers, ayaw pa ring magpakita ng mukha. Halatang may problema sa mukha. Shu Hao, sasabihin ko sa'yo, hindi ako tutol na may idolo ka. Hindi rin ako putol na magka-girlfriend ka. Pero yung mga pakita na influencer na yan, hindi yan katangapanggap sa pamilya natin. Dito ko na kailangan magsalita. Hindi mo pwedeng husgahan ang isang tao dahil lang sa influencer siya. Magkaroon ng prehuwisyo sa kanya. Bukod pa rito,
May tunay na talento ang Wanzi ko. Ay hayaan na nga. Sa'yo, matanda. Hindi tayo magkakasundo. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Wala. Wala lang. Binalaan kita. Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo, sasabihin ko sa papa mo. Huwag naman. Dahil lang sa iniwasan ko si Papa. Kaya ako napunta rito sa'yo. Hindi na ako manonood, okay? Sobrang pagod ako sa magdamag na paglalaro. Matutulog muna ako. Pakisara na lang ang pinto para sa akin. Kahit nakamaskara ang influencer na to, parang pamilyar pa rin siya. Hindi pa rin ako nakaka-move on sa pagtanggi ni Senyor Jiang sa akin. Gayon, umaarte na naman ako kasama si Tito. Grabe, may potential talaga akong maging manloloko. Lumabas ka. Sino nagsabi na pumasok ka? Kung hindi mo nilolock, paano ko malalaman kung may tao? Hoy Hugh, sinadya mo yon, di ba? Isang malaking boss, sumisilip sa babaeng naliligo. Iyan ay illegal. Anong batas ang nilabag ko sa panonood sa asawa ko? Sige, sinadya mong silipin ako kanina habang naliligo. Tapos ngayon ayaw mo pang umamin, di ba? Humanda ka. May tao ba diyan? Ang isang yung master. Nambabastos dito. Kung hindi ka pa rin magiging masunurin, sa susunod hindi na ito. Isang halik lang. Niloloko mo na naman ako. Hindi ba't napagkasunduan natin, na hanggat wala akong pahintulot, hindi ka gagawang anumang labis na kilos? Ang kondisyon ay kailangan mong maging masunurin. Simula ngayon. Ang halik ko. Ito ang patakaran ng pamilya para sa'yo. Maglingkod. Tito. Butler Lyle. Sino yung babae sa tabing tito ko? Sila po ang young master at young madam. Yung madam? Ang ilang estudyante talaga, lalong lumalala. Sino ba ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob para paulit-ulit kang maliit? Akala mo ba sa'yo ang eskwelahan? Teacher, pasensya na po. Kaninang umaga sa ospital, nagkaroon po ng problema si mama. Kung ayaw mong pumasok, huwag ka nang bumalik. Nga, teacher. Ang ibang tao, hindi marunong magpigil. Ang init pa ng ulo. Baka sa susunod na magsasagot na rin sa teacher. Ang tatay, mahilig manakit. Ang nanay, may masamang reputasyon. Sabi nga, kung masama ang itaas, masama rin ang ibaba. Ano pa bang magandang asal ang matututunan? Nga, May lakas ka bang loob na ulitin ang sinabi mo kanina? ulitin. Bakit? Anong problema? May magulang nga, pero hindi naman pinalaki ng maayos. Susuntukin mo ba ako? Halika, suntukin mo ako. Anong ginagawa mo? Dugo. Ikaw. Ano? May nangyari kay Xiao Bao. Ihanda ang sasakyan. Saan na tayo? Makikipag-away ka sa akin. Tito, bakit ngayon ka lang dumating? Meng Xiaobao, sinabi ko bang tumayo ka? Huwag mong isipin na dahil may magulang kang sumusuporta sa'yo, ay pwede ka nang gawin ang gusto mo. Bumalik ka sa pagluhod. Hindi pa tayo tapos dito.
Ayos ka lang ba? Inaparusahan mo ang estudyante ng walang sapat na dahilan. Ikaw na direktor ng paaralan. Sa tingin ko ay sapat na ang panunungkulan mo. Yarchen, pakisuri ng buo ang katawan ng Meng Xiaobao namin mamaya. Pakisuri ng buo ang katawan ng Meng Xiaobao namin mamaya. Kung may kahit isang hibla ng buhok niya ang mawala, ipaparanas ko sa taong ito ang kapali. Opo. Hindi. Sino ka ba? Paano mo nagawang saktan ang opisyal ng paaralan? Ito ay illegal. Ay dedemanda kita. Magpatuloy ka. Nakita ng lahat. Si Meng Xiaobao ang unang nanakit. Pinadugo niya ang ilong ng tao. Sinabi ng magulang ng kaklase, kung handa si Meng Xiaobao na mag-public apology, hindi na nila itutuloy ang kasong sibil. Kung hindi, mapapatalsik ka sa eskwela. Kalokohan. Si Liu Rui ang unang nang insulto sa akin. Sinabing wala akong magulang na nagturo. Kaya ako gumanti. Dapat lang sa kanya yon. Anong nangyayari dito? President Hu, hindi nyo man lang sinabi na darating kayo. Pasensya na po sa hindi pagbati. Kayo, anong nangyari sa inyo? Principal. Ang Meng Xiaobao namin. Una, ininsulto ng kaklase. Tapos, pinahirapan ng school director. Ito. Ikaw na ang bahala. Huwag po kayong mag-alala. Titiyakin kong bibigyan namin ng hustisya ang Meng Xiaobao namin. Ano pa ang tinitingnan mo? Walang profesionalismo. Bukas, hindi ka na kailangang pumasok. Principal, ang tatay po ni Liu Rui. Manahimik ka. President Hu, pinatakbo pa namin kayo. Salamat po sa pagod nyo. Kami po ang may pagkukulang. Kung hindi, maupo muna kayo at magpahinga. Hindi na kailangan. Andaan nyo ang mukhang ito. Siya si Meng Xiaobao. Siguraduhin niyong alagaan nyo siya sa eskwelahan kapag may nangyaring masama sa kanya. Sisiguraduhin kong ang buong eskwelahan nyo ay magiging magulo. President Hu, Ang sarap pala sa pakiramdam na may nagtatanggol sa'yo. Sa tagal-tagal ko nang nabubuhay, gayon lang may nagtanggol sa akin. Salamat sa tulong mo ngayon. Paano mo ako pasasalamatan? Hindi ba't parusa lang yan? Sige na, kaya ko yan. Halik lang naman yan, hindi naman mababawasan ang laman ko. Ano na naman ang iniisip ng maliit mong utak? May butas ba? Gusto kong magtago. Nakakahiya. Bata, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Hindi ka ba nagagalit na binigyan kita ng problema? Mag-asawa tayo. Huwag mo nang sabihin yan uli. Para sa'yo to, maghanap ka ng oras para samahan ka ng isang tao, para mamili at dagdagan ang iyong wardrobe. Ngayon, hindi ka lang si Meng Xiaobao, kundi asawa rin ni Ho Qingxiao. Ang matandang lalaking ito, ayaw niya sa suot ko. Nakakahiya ako sa kanya. Pero disente naman ako. Talagang ang ege gap yan. Pero ang pera, hindi dapat tanggihan. Anong iniisip mo? Wala po. Salamat, Tito. Bibili ako ng marami at gagastusin ko lahat. Hindi kita ipapahiya. Anong ginagawa mo? Nag-i-internet po. Hindi ka naman po siguro interesado, Tito. Di ba? Hindi na kita guguluhin. Doon na lang ako sa gilid. Hindi ka ba komportable kasama ako? Hindi naman po.
Wanzi, para sa 1 milyong followers mo, pwede ka bang magpakita ng mukha? Gusto kong makita kung anong itsura mo. Hindi ka na rin nagla-live stream kamakailan. Kahit mag-swipe ng Yet at Carnival. Wala nang lugar. Naku, baliw na naman to. Nakakagulat. Buti na lang hindi nahalata ni Tito ang internet identity ko. Matutulog na lang po ako. Xiao Bao, awagan mo ako kung may kailangan ka. Kung kulang ang pera mo. Sapat na po, sapat na po. Hindi ko pa nga nagagastos yung binigay mo dati. Kung kulang, sabihin mo lang sa akin. Opo, makakapunta ka na sa trabaho ng panatag. Talagang iba ang pag-alala ng isang tito. May init, may lakas. Ano ba, paano ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Pasensya na po, senyor. Nag-aral kasi ako. Pasensya na po, senyor. Sorry po. Hindi naman nasira ang cellphone mo, di ba? Kung may anumang pinsala, babayaran ko po ang buong halaga. Hindi sira ang cellphone. Hindi mo kailangang bayaran. Ang wallpaper ng cellphone na to, Bakit? galing sa internet ba yan? Hindi. Ito ang litratong nanay ko. Mayroon bang ibang tao na may ganitong litrato? Senyor, nagbibiro ka ba? Ang litratong nanay ko. Paano naman mapupunta sa cellphone ng iba? Nga, ang litrato ng nanay mo. Paano naman mapupunta sa cellphone ng iba? Ikaw yan. Senyor, may class na po ako. Mauna na po ako. Si Wanzi pala siya. Ang mga cherry tomato na ito ang pinakasensya. Ang vegetable salad natin ngayon. Dito na muna tayo magtatapos. Lampas alas 12 na. Mga bes. Kaya mag-end na tayong live stream. Bye bye. Meng Xiaobao. Ikaw pala ang Wanzi na matagal ko nang hinahangaan. Ika yon. Xiaobao. Sandali. Patawad. Daddy, mali ako. Gayon, gusto kitang ligawan. Bigyan mo ako ng pagkakataon, pwede ba? Huwag na. Masyado akong naging mapangahas. Ano bang nangyayari sa kanya? Dati ayaw niya sa akin, di ba? Nitong 2 araw. Bakit ang dami kong maliligaw? Nagdatingan lahat. Xiao Bao, may masamang balita. Bakit? May nagkakalat ng tsismis tungkol sa'yo sa forum school. Sabi nila, nang akit kang mayaman. Sabi nila, ang lalaki ay mayaman at makapangyarihan. Matanda, pangit at kalbo. At binigyan ka pa raw niyang maraming pera. Tingnan mo nga. Hindi nga makita ang tao sa loob ng kotse. Bakit nila sinasabing matanda, pangit, maliit at kalbo? Ang tito ko ang gwapo kaya. Ito ba ang importante? Ang importante, sinisira ang reputasyon mo. Xiaobao, kailangan mo bang tulong? Sarili kong problema to. Kaya ko tong ayusin mag-isa. At kung wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot. Senior Jiang, ano po ang may tutulong ko? Ikaw na lalaki. Laging nanggugulo ng babae. May sasay ba yan? Senior, hindi naman si Meng Xiaobao ang maliit na babae. Ang yabang-yabang niya. Dati, lagi kanyang kinukulit. Tinutulungan lang kita. Kailangan ko bang tulong mo? Parang hindi mo naintindihan ang sinasabi ko. Simulang gayon, ang problema ni Meng Xiaobao ay problema ko. Naintindihan mo ba? Senior, talagang may problema siya sa ugali. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ayusin mo ang sarili mong buhay. Huwag kang makialam sa iba. Xiaoba, ito ang paborito mo.
Paano mo nalaman na paborito ko to? Huwag mo nang isipin. Kumain ka na lang. At saka, yung pinag-usapan natin, Daddy. Ano na ang desisyon mo? Anong pinag-usapan? Hindi ka naman siguro seryoso, di ba? Seryoso ako. Gusto talaga kita. Naku po. Paano naman nagbago ang isip ng White Moonlight ko? Bakit hindi siya? Nagbago ang isip bago ako ikasal? Senyor Jiang, hindi pa ako nakakapag-isip. Kung ganun, hintayin mo akong makapag-isip bago ko sabihin sa'yo. Hindi nagmamadali. King Xiao, bakit wala pa ang apo kong babae? Naiinip na ako. Malapit na po, Lola. Lola. Siya po si Xiaobao. Magandang araw po, Lola. Ang bait naman ni Xiaobao. Halika, ito ang regalo ko sa'yo. Huwag kang mahihiya. Ang mahal naman po nito. Isushoot ko na. Ang ganda. Xiaobao, naawa ko sa'yo. Narinig ko kay King Xiao na nag-aaral ka pa, na pagkasunduan ninyo, na huwag munang magdaos ng seremonya bago ka makapagtapos. Pero huwag kang mag-alala, pagkatapos mong makapagtapos, kami, ang pamilyang Huo, ay maghahanda ng isang marangyang kasal para sa'yo. Hindi po ako magpapatalo, Lola. Mabait po sa akin si Tito. Sig, ito ang bahay mo. Mag-isa ka muna dito. King Zhao, ihatid mo na ako pabalik sa aking silid. Sandali lang akong nakatayo, pero hindi na kinaya na matanda kong binti. Babalik ako, hintayin mo ako. Akala ko kung sino. Pero, ang kapatid ko lang palang. Walang hiya. Ang birthday banquet ni Lola Hu. Pwede bang puntahan ng isang probinsyanang tulad mo? Ano bang pakialam mo kung paano ako nakapunta dito? Ikaw. Sino nagsabi sa'yong kumain ka? Kahit na, hindi ko alam kung sino ang nilalandi mo. Pero ang kasal namin niyang Master Shen ay nakatakda na. Huwag mo siyang paggandasyahan. Ang lalaking yan, halatang hindi maganda ang pagkatao. Bukod pa rito ang inyong dalawa, wala akong pakialam diyan. Ang dumi ng bibig mo. Ito. Hindi ba ito ang kwintas na minana ng pamilyang Hu? Ito ay ibinigay ni Lola Hu sa kanyang manugang na babae. Ang itinalagang bagay. Bakit nasa lig mo yan? Binigay na sa akin, Lola. Ang galing. Dahil dinala mo yan sa akin. At naibalik mo ang palawit sa pamilyang Hu. Ang kooperasyon ng pamilyang Shen at Hu ay malapit ng mangyari. Kalokohan. Ikaw ang nagnakaw niyan. Payo ko sa'yo, magpakatino ka. At tanggalin mo yan agad. Ang mamahaling bagay na yan. Hindi yan bagay sa isang hamak na tulad mo. Na isuot. Hayop ka. Sumasagot ka na. Bitawan mo ako. Anong nangyayari dito? Nag-aaway sila. Bakit ka natumba? Sus Mariosep. May tao. Palabasin niyo ang magnanakaw na yan.
Sino ang maniniwala? Hello? Siya ang may kasalanan. Siya ang clumsy. Hindi talaga ako ang unang nanakit. Masakit ba? Masakit. Halos masakal ako. Buti na lang at matibay ang buhay ko. Kung hindi, maaga kang mabibiyudo. Tito, may gustong umagaw sa kayamanan mo. Itong bagay na to, ayusin mo ba o hindi? Mga auhan. Pahatid ka muna sa katulong sa kwarto mo. Ah, President Hu, ang babaeng yon ay si Meng Fitsu. Siya ang kapatid sa ama niyang madam. Ngayon, siya si Yang Master Shen. Ay dumalo sa birthday banquet ng matandang ginang. Gusto rin nilang sa South City Project ay magkaroon ng mas malalim na kooperasyon sa pamilyang Hu. Palabasin sila. Asa ka. Kanselahin ang lahat ng kooperasyon. Ng Hu Corporation at pamilyang Shen. Opo. Huwag kang maligo sa loob ng 2 araw, ha? Para maiwasan ang imbeksyon. kung gayon, matutulog na ako. Ngayong gabi, isa lang ang guest room sa bahay ni Lola. Saan ka pupunta? Ikaw sa kama, ako sa sahig. Okay na ba yan? Sa bahay ni Lola, kung hindi tayo magkatabi, madali tayong mahuhuli. Buisit ka. Tumayo ka diyan. Ikaw na buisit ka. Bata pa si Xiao Bao, kaya hindi niya alam. Ikaw na matanda na. Bakit ang padalos-dalos mo pa rin kumilos? Kung may mangyaring masama sa apo sa tuhod na ito, na hindi pa ipinapangana, kahit ibenta ka pa, hindi mo yan mababayaran. Ano po bang ginawa ko, Lola? Ikaw, ano sa tingin mo ang ginawa mo? Ikaw na lalaki ka. Ano ba naman ang ilang buwan lang? Xiao Bao, sige, matulog na kayo ng maaga. Hindi na ako mang-istorbo, ha? Tandaan mo, huwag mong hahayaang hawakan ka ng bastos na lalaking yan. Para maiwasan ang anumang aksidente. Magkalayo tayo, ha? Ang dami mong sinasabi. Ma, hulaan mo kung ano. Mukhang nakahanap na talaga si Meng Xiaobao ng kung sinong matandang lalaki. Narinig ko, pangit at matanda na raw yung lalaki. At kalbo pa, para lang sa pera. Gagawin niya ang lahat. Sigurado ka? Kumalat na sa buong eskwelahan ang balita. At sa forum ng eskwelahan, may litrato pa ng matandang lalaki. At hindi ko alam kung paano, pero nakapasok siya sa birthday banquet ni Lola Hu. Hindi ko alam kung anong trip ng pamilyang Hu, pero kinansela nila lahat ng kontrata ng pamilyang Shen. Ha? Naku, delikado yan. Paano na ang pamilyang Shen ngayon? Kung kinalaban nila ang pamilyang Hu, ang pamilyang Shen, siguradong malapit na silang malugi. Hindi puwet. Ang kasal mo sa pamilyang Shen. Kailangan munang ipagpaliban. Huwag kang magmadali. Paano kung malugi talaga ang pamilyang Shen? Kapag pinakasalan mo sila, edi wala kang makakain. Pabalikin mo si Meng Xiaobao, ang bruhang yan, para kumain. Bakit ko pa siya tatawagin para kumain? Nanidiri ako sa kanya. Hindi ko siya pwedeng buhayin nang walang kapalit sa loob ng maraming taon. Ang lapit ng pagparada niya, baka ayaw niyang malaman ng iba na sinusundo niya ako? Ang tito na yan talaga naman. Kailangan pa talagang makipag-away sa akin. Hindi man lang niya inisip ang naramdaman ko na pinagsitsismisan.
Meng Xiaobao. Ngayong gabi, pinapauwi ka ni Mama para kumain. Pawin mo lang ako, uwi na ako agad? Wala akong dignidad? Di ba nakasundo tayo na hindi na tayo magpapansinan? Naka-amnesia ba kayong lahat? Ikaw, Meng Xiaobao, huwag kang magpakipo. Kailangan mong umuwi ngayong gabi. Bitawan mo ako. Xiaoba. Kailangan mo bang tulong? Senior Jiang, Senior Jiang, ang ganda naman ng pagkakataon. Para pasalamatan ka sa pagbalik mo ng libro ko noon. Mag-dinner tayo mamaya. Kung makakahook up lang ako. Sa mayamang si Jiang Shuhao. Bakit ko papapansinin ang halos bangkaroteng si Young Master Shen? Ano ba? Meng Fitsue, hindi ba sinabi mong yayain mo akong kumain? Ang dami mong ginagawa. Kaya mo ba? Ako, Wala yon, huwag ka nang magpasalamat. Xiaobao. Ang pinag-usapan natin noon. Ano na ang desisyon mo? Senior, may kailangan pa kaming pag-usapan. Sige, mauna ka na. Simulang gayon, si Meng Xiaobao ay akin na. Kung mangahas kang saktan si Xiaobao, ipaparamdam ko sa iyo ang kapalit. Patay. Wala akong maliligaw. Tapos ngayon, sabay-sabay silang dumating. Ano na ang gagawin ko? sabihin mo, bakit ang close ninyo ni Jiang Shuhao? Anong pangkukulam ang ginawa mo sa kanya? Paano ko malalaman? Kung alam mo, pakisabi naman sa akin. Ikaw, Meng Xiaobao. Sumama ka sa akin. Baliw ka ba? Kung baliw ka, magpagamot ka. Kailan ko sinabing sasama ako sa'yo? Pinapauwi ka ni Mama mamaya para kumain. Huwag kang pasaway. So what? Malalaman mo rin agad. Anong ginagawa mo? Anong nangyari doon? Tingnan nyo, anong nangyayari sa dalawang yan? Anong nangyari? Nag-away sila. Anong nangyari dito? Anong nangyari dito? Meng Xiaobao, ate mo pa rin ako. Paano mo ako masusuntok dahil lang sa pinayuhan kitang? Magpakatino, paano mo ako masusuntok? Hindi ba yan si Meng Xiaobao? Ang sugar baby sa forum? Siya nga. Okay lang na may sugar daddy siya. Pero ngayon nanununtok pa siya. Ang kapal ng mukha. Mag-report tayo sa pulis. Sobrang garapal niya. Hindi ko na kaya. Pulis. Hello, Sir Police? Ito ang unang gusaling pagtuturong Anda University. May binubuli dito. Aksyonan niyo ba to o hindi? Naku, ang bruha. Ang pasaway na yan. Bakit na naman siya nandito? Principal Lee, ako po ang biktima. Siya ang unang nanaki, at hindi ako lumaban. Kailangan niyo po akong bigyan ng hustisya. Pausahan niyo po ang bully na yan. Ako, binili ka? Gusto mo bang pag-usapan natin yan? Huwag ka nang magdahilan. Bakit nandito si Tito? Tito, ikaw. Oh, President Huo. Bakit po kayo nandito? Sino ang bully? Malinaw sa video. Alis na kami. President Hu, kapatid ko si Xiaobao. Saan mo siya dadalhin? Magkakilala kayo. Hindi mo ba ipapaliwanag sa kanya ang relasyon natin? Kung malaman ni Meng Fitsue at ng pamilya niyang mga linta na pinakasalan ko ang isang taong tulad ni Tito, baka mabaliw sila. Hindi ko pwedeng bigyan problema si Tito. Bakit pa natin kailangang ipaliwanag ang relasyon natin sa mga estranghero? Ikaw, May punto ka. Sige, ara na. Meng Xiaobao, bruha ka. Ikaw, mas mabuti pang isipin mo muna kung paano mo ipapaliwanag ang video na yan. Ang mga patakaran at regulasyon ng Anda University. Nakalimutan mo na ba? Pag-uwi mo, kopyahin mo yan ng 10 beses. Hindi ka papasok sa klase hanggat hindi mo natatapos. Alam ko na. Ang bruhang yan, pinahirapan ako. Kinopya ko ang mga patakaran ng universidad buong gabi. Meng Xiaobao, ngayon, papatayin talaga kita. Meng Xiaobao, nag-aaral ka pa rin ng todo. Ang unang ng away, siya ang masama. Huwag mo akong piliting murahin ka. Tingnan mo ito,
Ito ang imitasyon sa party na inorganisa ni Senior Jiang. Ito ang imitasyon sa party na inorganisa ni Senior Jiang. Ang ibang tao, huwag kayong mainggit at maglaway diyan. Anong kinatawa-tawa ninyo? Kayo na hindi makakain ng ubas. Sasabihin ninyong maasim. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Paano ka nagkaroon? Hindi naman kapos sa pera si Senior Jiang. Inimbitahan niya ang lahat ng kaklase. Akala mo ba espesyal ka? Nakakatawa. Emmy, tingnan mo nga ang ugali niya. Para siyang pabida na peacock. Akala niya talaga. Mapapansin siya ni Senior Jiang. Malay natin. Si Senior Jiang ay isang mayamang binata. Hindi siya basta-basta, na kayang habulin ng kahit sino. Dapat tignan niya muna ang sarili niya sa salamin. Tama. Senior Jiang, uminom tayo. Huelba. Dito. Senior Jiang, ako. Dito na lang ako upo. Huelba. Hindi ka uminom, di ba? Ito na lang ang inumin ko. Ay masarap. Ang sunflower seeds. Gusto mo ng pakwan? Si Senior Jiang, gwapo at masayahin. Isang binata. Sa isang banda, siya ang aking white moonlight. Sa kabilang banda, ang tito na laging nandyan. Neku, ayoko talagang pumili. Tito. Huelba. Ito ang tito ko. Ipakilala ko muna. Ito ang tito ko. Aba, Meng Xiaobao. Dati, minamaliit lang kita. Pinapunta mo ako rito pagkatapos ng trabaho, para lang dumalo sa party mo. Oh. May iba kang intensyon. Tito. Gusto ko lang naman. Ipakilala si Huelbao sa'yo. Neku po. Huwag na. Walang saysay na makilala pa ang nagkukunwari. Huelbao, saan ka pupunta? Isa sa uli ko lang ang damit. Senior, may oras ka ba bukas? Gusto kitang imbitahan. Manood ng Sane. Meng Huelbao. Kapag ikaw ang pinili ko, wala nang iba sa paningin ko. Kani-kanina lang, kausap niya pa si Meng Xiaobao ng masaya. Bakit? Meng Xiaobao, bruha ka. Lahat ng maganda, sa'yo napupunta. Ipapakita ko sa'yo. Bakit mo ako sinusundan? Naghihintay ang pamangkin ko sa loob. Hindi ko alam na pamangkin mo si Senior Jiang. Senior Jiang. Ang tamis ng tawag mo ako. Tito. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi, ako mismo ang magdidisiplina sa'yo. Tawag. Anong tinawag mo sa akin? Asawa ko. Anong meron sa inyo ng pamangkin ko? Siyang senior ko. Iyon lang. Sa tingin ko, hindi ganoon kasimple. Alam ko, at masalam mo ang pamangkin ko. May gusto siya sa iyo, at nagpapabebi ka lang. Hindi po ganun. Ang sinabi mong gusto mo noon. Sabay yon. Kaya pala. May gagawin pa ako. Uwi na ako. Mag-enjoy ka.
Noong nakaraan, sa party ni Senior Jiang, nagulat din ako. May isang tao na hindi nakuha ang mandang lalaki. Pati si Senior Jiang at ang kito niya. Hindi pinalampas. Talagang pati bata at matanda, kinakain niya. Si Meng Xiaobao ang sinasabi mo, di ba? Kaya pala umalis siya ng maaga noon. Nagalit pa si Senior Jiang. Kaya pala, ganoon pala. Naku, kaklase natin ang ganyang tao. Kawawa naman tayo. Sinira niya ang reputasyon ng eskwelahan. May sakit ka ba sa utak? Ang habang dila mo, binalot na ang cerebellum mo. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Ano, ang ginawa mo, gagawin mo, tapos hindi mo akuin. Walang hiya ka. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon para sa mama mo. Hindi naman siguro masama. Naglakas loob si Meng Xiaobao, nasaktan ako. Anong gayon? Ang low blood sugar ko. Bakit ngayon pa dumating? Ikaw. Ikaw ako. Ikaw ang nagpapanggap. Hindi kita hinawakan. Nakita nyo lahat. Bilisan nyo, tawag kayo ng ambulansya. Kontakin nyo ang pamilya niya. May tinatawag na tito. Hello, kayo po ba ang magulang ni Meng Xiaobao? Nahimatay po siya sa sports field. Xiaobao, huwag kang magkakasakit. Buntis pa siya. Dinala niya ang anak ng pamilyang Ho. Ikaw naman kasi. Alam mo nang buntis siya. Hinayaan mo pa siyang magpakapagod sa eskwelahan. Kumusta ang asawa ko? Wala namang malaking problema. Nahimatay lang dahil sa low blood sugar. Magpahinga lang, ayos na. Ay nako, mabuti naman. Salamat sa Diyos. Kung gayon, doktor, kumusta ang sanggol? President Hu, ang bata. Ang bata. Kung walang sinabi ang doktor, ayos lang. Maga pa ang pagbubuntis ni Xiaobao. Huwag mo siyang bigyan ng masyadong pressure. Tama, tama. Tama ka. Puntahan natin si Xiaobao. Ay, huwag kang gumalaw. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang magpahinga ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay King Xiao. Tama si Mama. Huwag mong kalimutan, may bata ka sa tiyan. May bata pa pala ako. Ayos na ayos siya. Halos mabuking na. Totoo nga, kapag nagsinungaling kang isa, kailangan mong gumawan 100 kasinungalingan para takpan ito. Mabuti naman, mag-usap kayong dalawa ng maayos. Hindi na ako magiging third wheel ninyo. Alis na ako. Tito! Isang araw lang tayong hindi nagkita, pero ang dami mo nang pinag-alala. Ang sarap maging biyena ng isang mayamang binata. Ano? Grebe, kapag ginamit ang black card na yan, parang libre lang ang mga bagay na to. Ano ang inisip mo? Inisip ko. Peke ang kasal. Peke rin ang bata sa tiyan ko. Kung malaman ito ng pamilyang Hu, baka hindi na rin ako maprotektahan ni Tito. Huwag kang mag-isip ng sobra. Hindi naman ikaw ang pumilit sa kanila na magbigay ng pera. Paano mo naman masasabing panloloko yan? Meng Xiaobao, ganyan ka pala kumita ng pera. President Hu, ako po ang direktang junior mo. Dati pa lang, hinahangaan na kita. Sa pagtatrabaho natin ngayon, mas lalo kitang hinahangaan. Puwed ba? Manatili ako sa tabi mo. Huwag kang mag-alala. Wala akong hinihingi. Asawa ko. Dumaan lang ako para magbigay ng dokumento, pero nakita ko agad ang ganitong magandang palabas. Mukhang napakalakas pa rin karisma mo. Kailangan mong mag-isip-isip ng mabuti. President Hu, kasal ka na. Tulad ng nakikita mo. Ayokong magkamali ng pagkakaintindi ang asawa ko. Hindi ka pa ba aalis? Bye, Bie.
Hindi ko akalain, sikat ka pala. Magagalit ka ba sa akin? Dahil sinira ko ang love life mo? Ama ang ginawa mo. Ang boring naman. Kung ako yan, ayoko namang may sumisira sa love life ko. Kung ganoon, kailangan ko nang maging mas mahigit sa'yo. Hindi na po kailangan mag-alala, Tito. Magiging maingat po ako. Dinala ko na ang mga dokumento mula sa bahay. Alis na ako. Bye-bye. Bakit parang hindi ako masaya? Nang makita kong may nagtatapat ng pag-ibig kay Tito? Huiao Bao. Sandali. Ikaw, Senyor Jiang, bakit po? Tungkol sa nangyari sa party. Gusto kong humingi ng tawad. Ganoon talaga ang tito ko. Kung may nasabi siyang masama, ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Simulang gayon, ako na ang magpoprotekta sa'yo. Naku, hindi. Kung magiging malapit pa ako kay Senyor Jiang, magsasalos na naman si Tito. Ikaw si Wanzi. Tama ba? Paano mo nalaman? Ako ang loyal fan mo. Ikaw si Yong Master Jiang. Ako to. Itong tungkol kay Senyor Jiang. Pwede mo ba tong ilihim para sa akin? Pangako ko, hindi ko sasabihin kahit kanino. Pero dahil ako ang iyong matapat na fan, pwede mo ba akong ilibre ng hapunan bukas? Tayong dalawa lang. Hindi yata maganda yan. May inimbita pa akong iba. Huwag kang mag-alala. Seryoso ako sa bagay na to. Sige na nga. Kita tayo bukas. Hello. Ang init ng pagtanggap. Huiao Bao. Senyor Jiang, birthday mo bang ngayon? Hindi ko birthday. Pero, mas mahalaga to kasa sa birthday ko. Anong ibig mong sabihin? Huiao Bao, matagal na kitang gusto. Mula nang una kitang makita. Gusto na kita. Pwede ka bang maging girlfriend ko? Hindi to tama. Anong hindi tama? Pamilya? Ugali? O edad? Hindi yan problema. Ang problema ay, siya ang kita mo. Tito, kaya kong ipaliwanag. Anong tawag mo sa akin? Asawa ko. Huiao Bao, anong tawag mo sa kanya? Ay, hindi narinig ng pamangkin ko. Ulitin mo. Sige na. Kuya. Kuya pamangkin. Huiao Bao, pinakasalan mo ang tito ko? Ang laki ng agwat ng edad ninyo. Hindi ako naniniwala. Ikaw mismo ang nagsabi kanina. Hindi issue ang edad, di ba? Halika na, kuya pamangkin. Tawagin mo akong kita. Ayoko. Huwag mong kalimutan, ang magandang buhay mo ngayon, sino ang nagbigay? Gusto mo bang maging masunuring pamangkin? O pipilitin mo akong itakwil ka? Pag-isipan mong mabuti. Kung alam ko lang noon pa, na si Wanzi pala siya. Bitawan mo ako. Hindi ako sasama sa'yo. Tito, kumalma ka muna. Kaya ko namang ipaliwanag. Bakit hindi ka nagpaliwanag kanina? Huli na ngayon.
Siya o ako? Hindi ko sinabing pipiliin ko siya. Ibig sabihin, ako ang pinili. MM. Alam mo ba, si Senior Jiang pa lang, nag-confess kay Meng Xiaobao. Ha? Anong karapatan ng babaeng yan? Ang layo naman ng agwat nilang dalawa. Mabuti na lang at hindi sila nagkatuluyan. Kung hindi, madudurog ang puso natin. Nga. Mukhang hindi disente si Meng Xiaobao. Pinag-usapan niyo ba ako? Tara na. Bilisan nyo. Ang galing mo talaga. Pero ang lahat ng sikretong yan, mukhang alam ko na. Ano? Hinarang mo ako sa banyo para sabihin sa akin ang mga sikreto mo? Dapat pa ba kitang pasalamatan? Huwag kang magyabang dito. Ang paggapanggap mong buntis para makapagpakasal. Mahusay mong naitago, di ba? Kung ipagkakalat ko ang mga sikretong yan sa lahat ng tao. Subukan mo lang. Hindi mo ba magamit ang utak mong baboy para mag-isip? Sa liit ng bagay na yan, paano ko yan may tatago mag-isa? Hindi ba't sinabi mong nang akit ako ng mayayaman? Sige, gumawa kang gulo, titingnan ko lang. Kung kayang buhay mo ang gulo. Ikaw. Sige, gawin mo lang. Huwag kang magpakababa sa paningin ko. Kung sa huli ay maging isang kinamumuhian ng lahat, baka hindi na ako yon. Hindi siya natatakot. Hindi talaga siya natatakot. Paano nangyari yon? Niloko niya sa kasal. Paano siya naglakas loob na maging ganoon kayabang? Bumalik ka rito. Linawin mo ang lahat. Kakakita lang namin. Namimiss ko na agad siya? Bakit hindi ko na lang siya tawagan? Gayon na. Anong problema? Bagong balita mula sa airport. Na-delay ang flight ni Miss Shen. 2 oras na kayong naghihintay. Baka gusto niyong magpahinga muna. Ibababa ko na. May ginagawa ako rito. King Zhao, salamat. Ang gabi na sinundo mo pa rin ako sa airport. Akala ko, hindi mo na ako papansinin. Ano ang plano mo ngayong bumalik ka na sa bansa? Hindi ba maganda sa ibang bansa? Gaano man kaganda sa ibang bansa? Kung wala ka, hindi rin maganda. King Zhao, pwede pa ba tayong maging tulad ng dati? Kasal na ako. Dahil ba sa akin? Hindi ko ininda. Ayoko. At mas lalo namang ayokong magalit ang asawa ko. Ang mga kailangan mong gawin pagbalik mo sa bansa, ipapaayos ko. Huwag mo nang subukan pang mang-intriga. Xiaobao, Saan ka galing kagabi? nag-alala ka ba sa akin? Ang pag-alala ko sa'yo ay pag-alala rin sa sarili ko. Kung may iba kang babae, sabihin mo na agad sa akin. Hindi rin naman kita pipigilan. Hindi ako mananatili bilang asawa ni Huo Qingzhou. King Zhao, sino naman itong babaeng ito? Sabi nila ang cute, walang halaga sa harap ng pagiging sexy. Ang matandang lalaki pala, gusto rin ito. Sige, alam ko na ang sagot. Alis na ako. Uwi na ako para bigyan kayo ng espasyo. Buntis pa naman si Xiaobao. Kung may mangyaring masama, ano ang gagawin mo? Ay, Xiaobao. Mabuti at maayos ka lang. King Xiao, pinagalitan ko na siya. Bakit kayo nag-aaway? Sabihin niyo kay Lola kung ano ang problema. Si Lola ang bahala sa inyo. Si Lola ang bahala sa inyo. Tanungin mo siya. Ang problema naming mag-asawa, kami na ang bahala.
Huwag na nating abalahin si Lola. Umalis ka ng bahay. Ang tapang mo na ah. Matandang lalaki, bitawan mo ako. Ikaw ang nagloko. Paano mo ako nagawang sabihan ganyan? Matandang lalaki. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung matanda na ba talaga ako. Kapag gumalaw ka pa, sisigaw ako kay Lola. Sa susunod na tumakas ka uli. Hindi na ito magiging tulad ngayon, na madali kitang palalampasin. Ikaw ang may iba na, pero may tinitingnan ka pa ring iba. Nagseselos ka. Hindi ako. Hindi yan ang iniisip mo. Ang tungkol sa kanya, ipapaliwanag ko sa'yo ng detalyado. Galit ka pa ba? Bangon na, kumain na tayo. Xiaobao. Ako to, Xiaobao. Xiaobao. Xiaobao, ako to. Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Masaya ako nang wala ka. Kung masaya ka, panatag ang loob ni Papa. Kung gayon, pwede ka na bang umalis? Pero, hindi masaya si Papa. Ano naman sa akin kung masaya ka o hindi? Xiaobao. Xiaobao, alam ni Papa na nagkamali siya. Kasalanan lahat ni Papa. Patawarin mo si Papa. Hindi dapat kita iniwan. Pero nakarma na ako. Sabi ng doktor, may leukemia ako. Kung walang bone marrow transplant, hindi na ako magtatagal. Xiaobao, hindi mo naman siguro pababayaan si Papa. Di ba? Talagang may hustisya ang langit. Ah. Hindi ka na makakapanakit pa ng 1,000 taon. Kung ang balak mo ay hanapin ako, para sa bone marrow match. Lumayas ka na, hindi ko yan magagawa. Xiaobao. Mula ng araw na yon, wala na tayong ugnayan bilang mag-ama. Ikaw na makasarili at mapagsamantala. Hindi ka karapat dapat maging ama ko. Xiaobao. Xiaobao. President Hu, nakarating na po ng ligtas si Madam sa eskwelahan. May kaunting abeya lang po sa daan. Anong aberya? Hinahanap po siya ng kanyang ama, pero naasikaso na po ni Madam. Siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Masusunod, President Hu. King Zhao, salamat sa pag-ayos ng trabaho para sa akin. Gusto kitang ilibre ng hapunan ngayon. Matagal na rin tayong hindi kumain ng magkasama. Huwag na. Kailangan ko pang sunduin ang asawa ko para kumain sa labas. Wala akong intensyong sirain. Ang relasyon ninyo ay kumain lang bilang magkaibigan. Hindi pa rin pwede? Sa ibang araw na lang, kasama ang asawa ko. King Zhao, hindi na kaya ngayon. Medyo low blood sugar ako. Masama ang pakiramdam ko. Mag-apply ako ng maagang pag-uwi. May meeting ako. Umalis ka. King Zhao, ayaw mo na ba talaga sa akin? Ulitin mo. Umalis ka. Hindi ko hahayaang may umagaw sa iyo. Sa akin ka lang. Dapat mamatay ang sinumang umagaw sa iyo. Alam ko na, hindi talaga maasahan ang matatandang lalaki. Ano bang nagawa kong mali? Para ganituhin ako? Maghiwalay na tayo. Kailangan nating maghiwalay. Meng Xiaobao. Okay lang kung lumilipad ang isip mo sa klase. Pero lantaran ka pang nagsiselfone. Gumagawa ka ng ingay. Nakakaistorbo sa pag-aaral ng mga kaklase mo. Ano ba talaga ang gusto mo? May lalaki na naman ba? Na nagpadala sa'yo ng malalaswang mensahe. Ang langaw ay hindi dadapo sa itlog na walang lamat. Ang estudyanteng tulad mo na sira ang reputasyon. Hindi ko na kailangan. Hindi ikaw ang ayaw sa estudyanteng tulad ko, kundi hindi ka karapat dapat maging guro ko. Ay miss, saan ka pupunta? Isasabay na kita. Babawasan ko na lang ang bayad. Dadaan ba kayo sa ospital? Hospital.
Dadaan. Half price na lang. Sakay na. Ma, pupunta ako sa ospital para makita ka mamaya. Oh, gising na ang kapatid ko. Nasaan ako? Hindi ba sa ospital mo ako dadalhin? Hospital. Mas masaya dito kaysa sa ospital. Mas exciting dito sa liblib na lugar. Anong gagawin mo? Buntis ako Huwag kang gagawan kalokohan. Asawa ko tulong. Ang target ng kumpanya ngayong taon ay makamit ang tagumpay sa larangan ng New Energy. Asawa ko. Buntis ako. Huwag kang lumapit. Binayaran ako para gawin ito. Wala na akong pakialam sa pagbubuntis mo. Hanapin mo agad ang lokasyon ni Xiao Bao. Masusunod, sir. Aray. Aray, ikaw na babae ka. Sinipa mo pa ako. King Zhao, saan ka pupunta? Nabalitaan kong naantala ang meeting. May nangyari ba? Wala kang pakialam. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ay, nag-aalala lang ako sa'yo. Wala pang nangyari kailanman. Na nagpawalang kontrol sa'yo ng ganito. Hindi mo kailangan malaman. Huwag mo lang akong guluhin. Iyon na ang pinakamalaking kulong mo. Hindi ko akalaing si Meng Xiaobao ay mayroon ng ganoon kahalagang lugar sa puso mo. Sayang huli ka na. Miss Shen, napag-isipan ko na ang iyong mungkahi. Pero ang pera mo ay hindi sapat para magkakamatay ako para sa'yo. Maaari kong pag-isipan. Nabigyan ka na. Isang malaking sikreto ni Meng Xiaobao. Peking pagbubuntis at peking kasal. Siyempre, totoo yan. Miss Shen, huwag mong sayangin ang impormasyong ibinigay ko sa'yo. Ha? At iyang langit, tinutulungan ako. Meng Xiaobao, ang pangarap mong maging mayaman na asawa. Wawakasan na yan. Takbo. Sa liblib na lugar na to, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Ikaw na maliit na babae ka. Ang lambot-lambot mo pa naman. Pero naglakas loob kang sipain ako. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Dapat sanay magiging malumanay ako sa'yo. Pero ngayon, hindi kita palalampasin. Papatayin kita. Tito, ikaw ang nagligtas sa akin. Huwag ka nang magsalita. Dadalhin muna kita sa ospital. Tara na. Hindi mo na kailangan akong ihatid. Kaya kong maglakad mag-isa. Anong oras na ba? Nagpapanggap ka pa rin. Maghihiwalay na tayo agad. Hindi ito tama. Sino ang nagsabing maghihiwalay tayo? Ang relasyon ninyo ni Miss Shen, siguradong napakaganda, di ba? Deti, ganun din tayo. Malapit na ring matapos. Sinabi ba niya sa'yo? Huwag mo nang alamin kung sino ang nagsabi sa akin. Hindi ko kayo hahadlangan. Manahimik ka. Pumunta muna tayo sa ospital. Ako na ang bahala sa ibang bagay. Hindi na kayo mga bata. Kung hindi kayo nagmatigas at tumangging magpahatid sa driver, hindi sana ito nangyari. Kung mangyari ang ganitong bagay, at may mangyari sa bata, habang kasama ka, hindi kita palalampasin. Kasi po Ang bata. Kailangan ni Xiao Bao magpahinga ngayon. Lumabas ka muna. Hindi pa huli para pag-usapan yan. Kapag lumabas na ang resulta ng doktor. King Wan, ikaw nga. Tita, matagal na po tayong hindi nagkita. Ang ganda at elegante niyo pa rin. Ikaw palagang bata ka. Alam mo lang kung paano pasayahin ang kita mo. Sana ikaw na lang ang pinakasalan ni King Xiao noon. Ita, huwag po kayong magsalita ng ganyan. May kasama na si King Zhao ngayon. Hindi ba't maayos naman? Hindi siya ang kasama ni King Zhao. Si King Xiao ang kasama niya. Para siyang walang utak araw-araw. Kung hindi lang dahil sa bata,
Sa tiyan niya, hindi ko siya kailanman tatanggapin. Buntis si Meng Xiaobao. Pero narinig ko siya noon. Nakausap ang kaibigan niya sa telepono. Sinasabi niya ang tungkol sa peking pagbubuntis. At peking kasal. Tita! Ano nang sabi mo? Asensya na po, baka mali lang ang narinig ko. Huwag niyo po itong seryosohin. Tita, pakisuri po. Di malalaman na. Narinig ko lang naman. Hindi pwede. Kailangan kong tingnan. Kung totoo yan, hindi pwedeng pakasalan ni Hu Qingsao. Ang ganyang asawa. Ay tita, huwag kang padalos-dalos. Masama kung maging halata tayo. Si Hu Qingsao yun ay nabibighani kay Meng Xiaobao. Mas mabuti kung imbestigahan muna natin ng palihim. Kung totoong ang buntis siya, hindi na kailangan pang magkagulo. Pero kung peke ang pagbubuntis at panloloko lang para magpakasal, pwede mo siyang harapin ng palihim. Mas maganda kung maula na ang salot na yan. Ay naku, Shen Qingwan, ikaw palaga ang mas mapag-isip. Ayusin na namin ang pag-iimbestiga. Sasama ako sa'yo. Mama, Huwag mo akong tawaging mama. Hindi ka kaapat-dapa. Pumasok sa pamilyang Ho. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo to. Manloloko ka. Kaya pala ilang buwan ng buntis. Pero hindi man lang lumalaki ang tiyan. Akala ko dahil bata ka pa kaya hindi halata. Pero hindi ka pala talaga buntis. Gusto mong umangat ang estado mo dahil sa anak. Tingnan mo muna kung ano ang kaya mo. hindi po ganun, ma ako. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Heto, 20 milyong piso. Kunin mo. Makipaghiwalay ka na agad kay King Xiao. Hindi man loloko si Xiaobao. Lahat ng nangyari, ako ang nag-utos sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Kung kaya mo siyang bigyan ng pera para umalis, kaya ko rin siyang bigyan ng pera para manatili. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. King Xiao, ikaw. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Ayaw pang dalawa ang nagkasabwat. Para lokohin kami. Hindi porket na buntis, ay pwede nang maging MRS Hu. Kung sino ang makakapasok sa pamilyang Hu, ako ang masusunod. May iba pa bang problema, ma? Tito, huwag na kayong mag-away. Pwede akong umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Safe. Alis ako. Paumanhin. Hindi mo kailangang huminging tawad. Sa totoo lang, kinailangan ko ang pera noon. At kailangan mong tao. Pareho tayong pumayag. Sa puntong ito, walang gustong mangyari ito. Pero kailangan ko ring panagutan. Naimbestigahan ko na ang lahat. Nahuli na rin ang driver. Si Shen Qingwan naman. Ayusin ko to. Kami lang ang may nakaraan. Ikaw at ako lang ang may kinabukasan. Hindi mo ako pwedeng iwan. Gusto kong mapag-isa. Shen Qingwan, ikaw na naman? Salamat sa'yo at nalaman ko na nagpapanggap lang si Meng Xiaobao na buntis. Alagang may masama siyang intensyon. Naayos niyo na po ba? Ang isyong yan, tita? Huwag mo nang itanong. Inoprotektahan siya ni King Xiao na parang sarili niyang anak. Sa ngayon, wala akong magawa sa kanya. Ang amang anak sa sinapupunan ko ay si Hu Qingsao lang. Bakit hindi natin gamitin ang plano niya laban sa kanya? Tita, sa tingin ko pagkatapos ng ilang panahon, bibigyan kita ng sorpresa. Totoo yan. Hindi kita lolokohin. King Zhao, bihira kang pumayag na makipag-dinner sa akin. Masaya talaga ako. Ikaw ang nagdadala ng litrato natin. Kahit Xiaobao, di ba? Ikaw din ang naggahiya sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nandito ka ba para magreklamo? Mas nauna mo akong minahal kaysa sa kanya. Bakit ang bilis mong nagbago? Asawa ko siya. Siyempre, mahal ko siya. Paano kung hindi na siya ang para sa'yo sa hinaharap? Asensya na. Mali ang nasabi ko. Dahil nasabi mo na. Sa puntong ito, hindi na kita guguluhin pa. Inumin mo itong alak. Magkanya-kanya na tayo pagkatapos nito. Sig. Hu Qingsao, May gagawin pa ako. Alis na ako. Hu Qingsao, lasing ka na. Ihahatid na kita para magpahinga. Ano ang ginawa mo sa akin kagabi? Hu Qingsao, nagkakamali ka sa akin. Kagabi lasing na lasing ka.
Inihatid lang kita sa kwarto mo para magpahinga. Ikaw ang pilit na nagpaiwan sa akin. Sabi niya may naramdaman ka pa rin para sa akin. Ang lahat ng sinabi mo ay dahil sa galit. Umalis ka. Hu Qingzhao, kagabi may nangyari na sa atin. Ito ay isang katotohanang hindi may tatanggi. Kalokohan. Ito ay isa lamang bitag mo. Sasabihin ko sa'yo, may darating para bigyan ka ng gamot mamaya. Mas mabuting inumin mo yon. Ang galing, Shen Qingwan. Ikaw pala ang tunay na nagdadalang tao. Sa anak ng pamilyang Ho. Ano ang sinasabi mo? Sinong disenteng babae ang mang-aakit ng may asawa? Walang hiya si Shen Qingwan. Ang tanda mo na, nakikisali ka pa sa kalokohan. Noon pa man, kami ni Ayaw, alam na naming may problema siya. Gusto niyang magpanggap na buntis, para makasal sa pamilyang Huo. Hindi mangyayari yan. Ma, si Meng Xiaobao ang nagpanggap na buntis para makasal. Dapat siyang paalisin sa pamilyang Ho. Hindi mo na kailangang paalisin. Ako na mismo ang alis. Xiaobao, ikaw ang apo sa tuhod ng pamilyang Huo. Hindi ka alis kahit saan. Kaya kong ipaliwanag. Huwag na. Mahalaga pa ba ang katotohanan? Ay, bilisan mo, habulin mo siya. Senyor Jiang, pwede mo ba akong ihatid? Naman siyempre. Subukan mo lang siyang ihatid. Xiao Bao. Subukan mong umalis. Malaya si Xiaobao. Bakit naman hindi siya alis? Mauna na kami. Wow, ang gwapo. Gwapo nga. Paano nagkaroon ng ganito kagwapong lalaki? Ginang Ho, nanito ang asawa mo. Saan ka pupunta? Anong tawag niya sa kanya kanina? Ginang? Narinig ko ba yon ng tama? Si President Hu ang sugar daddy ni Meng Xiaobao. Hindi ako ang asawa mo. Magdidiborsyo na tayo. Hanggang hindi pa tayo diborsyado. Ikaw ang Ginang Ho. Ang iba, wala silang karapatan. Anong pakialam nyo? Umalis kayo. Sige na, umalis na kayo. Bitawan mo ako. May importante akong gagawin. Tungkol ba sa internship? Nakipag-ugnayan na ako sa inyong universidad at pumirma sa isang kolektibong kasunduan. Sa Hu Corporation ka lang pupunta. Hindi ka ba makatuwiran? Gusto ko lang lumayo sa'yo. Sa bagay na manatili ka sa kabi ko, kahit umiyak ka pa, hindi ako magpapatalo. Tito, pwede mo bang respetuhin si Xiaobao? Siya ay isang estudyanteng may damdamin. Hindi isang manika. Makikipag-usap ka sa akin tungkol sa respeto. Inaasa mo ang asawa ng iyong tito at nagsasalita ka pa rin tungkol sa respeto. Tama na. Sasama ako sa'yo. Xiaobao, kung ayaw mo, sabihin mo lang. Tutulungan kita kahit anong mangyari. Kahit pa ang taong ito ay ang tito ko. Hu Qingzhao. Senyor Jiang, salamat. Hindi tayo pwedeng maging magkasintahan. Bakit mo ako dinala rito? Alam kong ayaw mong pag-usapan ang tungkol sa relasyon ngayon. Kung gayon, pag-usapan natin ang trabaho. Ang internship position mo ay bilang assistant ko. Dinala kita rito ng maaga para masanay ka sa kapaligiran ng trabaho. May tanong ka ba? Xiaobao, maligayang pagdating sa kumpanya para sa internship. Kung may hindi ka naintindihan, diretso mo lang akong tanungin. Ito ang arrangement mo. Sige, magtrabaho ka na. Sadyang naglagay ako ng mesa sa tapat ng aking opisina para sa iyo. Dito ka na magtatrabaho simula ngayon. Lahat ng resources na kailangan mo,
Ibibigay ko sa iyo. Ito ang pribilehiyo ng isang MRS-Hu. Eddie, araw-araw akong nasa harap mo? Ayokon ganyan. Kung ganun, anong gusto mo? Pasensya na, pwede kong rearrange ulit. Hayaan mo na, hindi mo rin naman maintindihan. Okay lang. Anyway, sa susunod nating pagsasama, mahaba pa ang panahon. Dahan-dahan akong magbabago. Sa paraang gusto mo. Hawakan mo to. Ang opisina na to, pwede kang lumabas-masok kahit kailan. Psych, President Hu. Kung wala na po kayong ibang kailangan, mauna na po ako. Bukas, sisiguraduhin kong makakarating ako sa oras. Sige, ihahatid na kita para kumain. Hintayin mo ako sa baba. Kukunin ko lang ang kotse. Mananatiling manok ang manok. Hindi kailaman magiging phoenix. Meng Xiaobao, may nanay kang may sakit at tatay na sugarol. Hindi mo siguro iniisip na sa pagpapakasal sa pamilyang Hu. Matutupad na ang mga pangarap mo, di ba? Magbabago ba ang kapalaran? Hindi ko alam, pero nakikita ko. Halatang apektado ka. Ikaw! Gusto mo pa ring mag-imbentong kwento? Hindi ka ba naniniwala na sa isang tulak ko? Talagang mawawala ang anak mo? Hindi lang hindi magagalit si Tito. Pupurihin pa niya ako sa ginawa ko. Ang lupit mo! Meng Xiaobao, huwag kang masyadong magsaya. Marami pa akong paraan para kalabanin ka. Hay nako, bruha ka. Nandito ka nga. Ay, tingnan mo nga naman. Puro branded ang suot. Talagang mayaman. Ano ba? Ayami, araw-araw akong naglilingkod. Sa walang kwenta mong papa, dapat lang bigyan mo ako ng bayad sa pagod ko. Bigyan mo ako ng 5 milyong piso. Kapag nakuha ko, alis na ako. Hindi si Papa ang may sakit. Ikaw ang may malubhang sakit. Ikaw. Walang hiya kang bata ka. Nangahas kang murahin ako. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, magbibigay ka ba ng pera o hindi? Kung hindi ka magbibigay, hindi kita patatahimikin. Ano yan? Nagkakagulo kayo sa gitna ng araw? Umalis ka. Wala kang pakialam. Bitawan mo siya. Huwag kang lumapit. Umalis ka. Ibaba mo ang kutsilyo. Huwag kang gagalaw. Umalis kayo. Wala kayong pakialam. Mag-ingat kayo, baka saksakin ko siya. Sinumang lumapit, sasaksakin ko. Umalis ka. Umalis ka nga. Bitawan mo ako. Papa, Xiaobao, sa wakas, mapoprotektahan ka na ni Papa. Ambulansya, bilis. Papa, huwag kang matulog. Pumapayag ako. Pumayag na akong ibigay sa'yo ang bone marrow ko. Papa, Xiaobao, Papa. Doktor, kumusta ang papa ko? Mabuti na lang at naidala siya agad. Matagumpay ang operasyon. Sa ngayon, wala na siyang panganib sa buhay. Gayunpaman, may leukemia ang pasyente. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Maaari kang magpatest para sa matching. Mabuti naman. Tumunta ka sa banyo sa harap para maghugas. Dugo-dugo ka. Nakakatakot umuwi ng ganyan. Sige, salamat, Doktor. Bakit ngayon ka lang dumating? Ano nang ginawa mo kanina? Sinasabi ko sa'yo, ang bata sa tiyan ko ngayon, wala kang kinalaman dito. Kaya pala, ang bata sa tiyan ni Shen Qingwan. Hindi pala kay Tito. Umalis ka nga, ang anak ko. Kung sino ang gusto kong ipangalan, yun ang susundin ko. Umuwi ka na kung saan ka nang galing. Ngayon, papatayin kita. Tigilan mo. Anong klaseng lalaki ka? Pati sarili mong babae at anak, sinasaktan mo. Sinasabi ko sa'yo, kapag gumalaw ka pa, ipadadala kita sa presinto. Meng Xiaobao, bakit ikaw? Shen Qingwan, huwag kang matakot. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang saktan kanya ulit. Bruha ka. Papatayin kita. Shen Qingwan, bakit ka nakatunganga? Bilisan mo, tumawag kang pulis. Ngayon, swerte ka. Ang sugat mo, huwag mong babasahin. At tandaan mong maglagaying scar cream.
Ang ganda-ganda ng mukha mo. Pangit tingnan kung magkakapilat. Meng Xiaobao, bakit mo ako tinulungan? Ang sama-sama ko sa'yo. At gusto ko pang agawin si Hu Qingzhao. Dapat galit ka sa akin, di ba? Girls help girls. Pero sa totoo lang, bukod sa pagiging karibal, isa ka pa ring buntis. Hindi ko kayang hayaan kang mamatay. Alam mo na? Hindi anak ni Hu Qingzhao ang batang ito. Pwede mong sabihin sa kanya ang totoo. Kung dahil sa bagay na ito, masisira ang relasyon namin ni Tito. Ibig sabihin, hindi rin ganoon katibay ang pagmamahalan namin. Sa totoo lang, sa tingin mo ba ang pagmamahal na nakuha sa panloloko ay magtatagal? Sige na, kailangan ko pang mag-match ng bone marrow para kay Papa. Mauna na ako. Anong nangyari sa'yo? Umiyak ka pa. Ayoko. Huwag ka nang umiyak. President Hu, ang schedule niyo po ngayon ay board meeting po ng alas 3 ng hapon. Hoy, Hu Qingzhao, bibigyan kita ng 20 minuto. Kung hindi mo ako mahanap, pupunitin ko ang tiket. Pupunitin ang tiket. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo kay Xiaobao? Ang sakit. Ang sakit. Shen Qingwan, ikaw. Hello. President Hu, sa loob ng 10 milya, nag-deploy na kami ng sapat na tauhan. Sisiguraduhin naming mahahanap ang kinaroroonan ng ginang. Ano man ang paraan mo, kailangan mong mahanap si Xiaobao para sa akin. Kung hindi mahanap sa 10 milya, gawing 50 milya. Hanapin niyo ng maigi. Opo. Maghiwa-hiwalay kayo sa paghahanap. President Hu, Tito, kung may mangyaring masama kay Xiaobao, hinding-hindi kita mapapatawad. President Hu, nahanap na po. Nandito lang po si Ma'am. Surprise? Tito, maganda ba ako sa ganito? Sabi ko na nga ba, masamang ideya yan. Sa ganitong paraan lang natin malaman kung si Hu Qingzhao ay nagmamalasakit sa'yo at kung karapat dapat siyang pagtiwalaan habang buhay. Kayo palang dalawa. Niloloko niyo ako. Masaya ba ang larong kidnapping? Sorry, Tito. Hindi ko na po ulitin. Hindi. Wala nang susunod na beses. Mabuti na lang at ayos ka. Kung hindi, hindi ko alam kung anong magagawa ko. Sinabi ko na, nang walang pahintulot ko, hindi ka maaring umalis sa anumang paraan. Sa mundo ko. Tito! Ang bait mo talaga. Meng Xiaobao, ibinabalik ko na sa'yo si Hu Qingzhao. Tinitignan mo pa? Wala na kaming pag-asa. Hinding-hindi na kita iwan. Tito, mahal kita.